Magandang gabi sa inyong lahat. Handa na ba kayong makinig ng isang kwentong bumabalot sa dilim ng Maynila? Ang kwentong ito ay batay sa mga tunay na karanasan, mga kwentong paulit-ulit nang narinig, ngunit hanggang ngayon ay walang nakapagpapatunang kung meto lang ba o katotohanan. Ngayon, sabay-sabay nating buksan ang pinto ng kababalaghan at tuklasin ang isa sa pinakatanyag na alamat sa Quezon City, ang kwento ng babae sa Baliti Drive. Sa gitna ng Quezon City, may isang kalsadang ordinaryo sa umaga, pero kinakatakutan sa gabi. Ito ang Baliti Drive. Isang makipot na daan na binabalot ng mga lumang punong balite at ng mga kwento ng kababalaghan na paulit-ulit na ikinikwento ng mga driver, residente at estudyante sa Maynila. Noong dekada 50, unang lumaganap ang balita tungkol sa isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, at laging nakatayo sa gilid ng kalsada tuwing hating gabi. Ang sabi ng mga taxi driver, sumasakay daw siya mag-isa, tahimik, parang normal na pasahero. Pero bago pa man makarating sa destinasyon, bigla na lang nawawala. Isa sa pinakakilalang kwento ay kay Mang Lito, isang taxi driver noong 1970s. Ayon sa kanya, bandang 12:00 ng gabi, nadaanan niya ang isang babae sa ilalim ng malaking puno ng baliti. Nakaputi, walang payong, tahimik lang na nakatingin sa kalsada. Ma'am, saan po kayo papunta? Tanong ni Mang Lito. Ngumiti lang ang babae sabay sabing, pauwi. Tahimik silang bumibiyahe. Ramdam ni Mang Lito ang malamig na hangin sa loob ng taxi kahit nakasarado ang bintana. Nang mapatingin siya sa rearview mirror, napansin niyang hindi nakikita ang mukha ng babae. Tanging mahahabang buhok lang ang nakatakip. Pagdating nila sa kanto ng E. Rodriguez, napalingon siya saglit. Wala na ang babae. Ngunit ramdam niya may humihinga sa likuran. Doon siya nawala ng kontrol sa manibela. Tumilapon ang taxi sa gilid ng kalsada. Nang matagpuan siya ng mga tao, nanginginig si Mang Lito. Paulit-ulit na sinasabi, umiiyak siya sa likod. Hindi siya tao. Mula noon, naging bahagi na ng alamat ng Maynila ang White Lady ng Balete Drive. May mga estudyanteng dumadaan na nakakaramdam ng malamig na simoy, mga tricycle driver na nakakarinig ng iyak ng babae, at mga guard na nakakakita ng anino sa side mirror ng mga dumaraang sasakyan. Sabi ng iba, isa raw siyang dalagang namatay sa car accident noong dekada 40. Iba naman ang paniniwala ng ilan. Isa raw siyang biktima ng karahasan at hindi pa natatagpuan ang kanyang katawan. Hanggang ngayon, may mga kwento pa rin. Isang Grab driver noong 2019 ang nag-post sa social media. Nakasakay daw siya ng pasaherong nakaputi. Pagtingin niya sa CCTV dashcam kinabukasan, blanko ang upuan sa likod. Walang tao, pero may narinig daw siyang mahina. Dito lang ako, sa Balete. Kaya kung minsan ay mapadaan ka sa Balete Drive sa 10 oras ng gabi at biglang lumamig ang hangin sa loob ng sasakyan mo, huwag kang lilingon. Baka nakasakay na siya. Isang paalala lang, may mga lihim na mas mabuting huwag nang alamin at may mga daang mas ligtas na hindi natahakin. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa Balete Drive at maramdaman mong may malamig na hangin dumampi sa batok mo, huwag kang lilingon. Hanggang sa muli, at tandaan, hindi lahat ng nakikita ay buhay pa.